Moana Marie is 15 and she had this stupid crush on Vince Saavedra. Cool and drop-dead gorgeous, but her feeling for him is way out of line. 8 taon ang tanda sa kanya. My girlfriend, apprentice sa kumpanyang pag-aari ng daddy niya. Higit sa lahat, hindi nito pinapansin ang panunukso niya. Pero bakit laging naraon si Vince sa tuwing kailangan niya ito that she became dependent on him? When Vince left, it broke her heart. Now, he's back after 4 years. CEO and General Manager ng bangkong pag-aari ng mga magulang niya. Hindi lang ang bangko ang hinawakang tungkulin ni Vince sa pagbabalik nito. He also assumed his role as her self-appointed big brother. What now? Nawala nga ang crush niya rito. Nahalinhan naman ng mas malalim. She was falling in love with him. Kasalukuyan siyang nag-a-apply ng lipstick nang marinig ang malakas na busina sa ibaba. Mabilis na lumabas ng veranda si Moana at dumungaw. Ang silid niya ay sa tapat mismo ng driveway. Natanaw niya si Rafi na sumungaw ang ulo sa kotse nito at tumingala. Bababa na ako, aniya sa medyo malakas na tinig. Bahagya nang napansin ang isang kulay itim na Honda City sa may dulo ng driveway. Hurry up, it's almost 6. Itinuro ni Rafi ang relo sa braso. Muli siyang bumalik sa silid. Binigyan ng final na hagod ang sarili sa salamin at saka dinampot ang night bag at shawl sa kama at nagmamadaling lumabas ng silid. Halos takboy niya pababa ang malaking hagdan. Sa ibabay ni hindi niya napo nang bukas ang pinto ng library at natanaw siya ng ina. Nakalampas na siya nang marinig ang malakas nitong pagtawag. Moana. Biglang nagpreno sa paghakbang ang dalaga. Tumiim ang mga bagang. Ganon pa man ay bumalik at lumakad patungo sa library. What is it, ma'am? Aniya na bagaman hindi malakas ang tinig, ay hindi itinago ang iritasyon, lalo na nang masulyap ang nakaupo sa harapan ng executive desk si Hector, ang stepfather niya. Naghihintay na sa labas si Rafi. Saan ka na naman ba pupunta, iha? Aalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Magkasamang otoridad at hinanakit ang nasa tinig nito. Birthday ni Rafi ngayon, mami. Sinusundo na niya ako. Nasa tinig niya ang boredom. Hinagod siya ng tingin ni Adrienne. Pero iha, bakit ganyan ang suot mo? She rolled her eyes upward. What's wrong with my dress? Niyuko niya ang sarili. Isang thin strap off-white mini dress. Halos kalahati ng likod niya ang nakalitaw at sa harapan naman ay kakikitaan ng cleavage. It's too revealing, ani Adrienne. Come on, Adrienne. Masyado kang old-fashioned. Si Hector na sinulyapan siya at tumaas bumaba ang mga mata nito sa kanya. Naroon ang malisyosong paghanga. Uso ngayon ang suot ng anak mo. Retro, isa pa'y bagay naman kay Moana ang damit niya. She glared at her stepfather at isang eksahekradong pasipikadong ngiti ang ibinigay ni Rerito. Why, thank you for patronizing me. Itinaas niya ang shawl sa balikat at pinilupot sa leg at muling binalingan ng ina. Here, wika niya tinilahad ang 2 kamay. Does it still look revealing? I still don't like it, honey. Ma'am, and I don't like it either, sweetheart. Ang pamilyar na tinig mula sa tagilirang bahagi ng library. Deep and masculine. Napasinghap si Moana. Hindi matiyak kung imahinasyon lamang niyang narinig, subalit mula sa sulok ng mga matay nakita niyang humakbang palapit ng may-ari ng titig. Huminto ito sa mismong harapan niya. Her heart pounded violently as she raised her eyes slowly. Mas mukha siyang kamison kaysa damit. Wika nito kasabay ng pag-abot sa shawl niya. Besides, I know you will take this piece of cloth off your shoulder once you're in the middle of the dancing floor. Vince, hindi niya matiyak kung may tinig na lumabas sa bibig niya. Her eyes searched space for a long moment, as if he was just a figment of her imaginations. 4 years and yet you look about 16, he whispered huskily habang pinaglalaroan ng daliri. Ang shawl na lumuwag na sa balikat niya. Surprise is an understatement. Si Vince ang kahuli-hulihang lalaking inaasahan niyang makikita sa mansyon nila. And she's trembling inside. Ganong damdamin din ang dulot nito noon sa kanya tuwing nagkakalapit sila. Paanong naroon pa rin sa dibdib niya iyon? 8 taon ang tanda ni Vince sa kanya, so he must be about 28 now. Bahagya lang ang nabago. Nag-mature ng konti sa 4 na taong nadagdag sa edad nito. The tall, dark, and devastating Vince Saavedra. Gumugol ng 6 taon sa kolehiyo dahil anak lamang ng isang mahirap ngunit matinong pulis ng San Ignacio. Made his way through college sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa araw at pag-aaral sa gabi.
recipient ng San Ignacio Rural Bank Foundation Scholarship, ang bangkong pag-aari ng pamilya niya maliban sa textile mills na pinamamahala ni Rodrigo de la Serna. Iyon ang naging daan upang makarating ng Amerika ang binata at manatili raw ng 4 na taon. At hindi niya alam kung saan siya kumuha ng pagpipigil sa sarili upang huwag itong yakapin tulad noon. Marahil hindi na siya teenager na sunod ng sunod dito, o marahil dahil hanggang ngayon, taglay pa rin niyang sama ng loob para dito. Vince never said goodbye when he left for the States. Totoong sa loob ng 4 na taon ay nagpapadala ito ng cards and gifts sa mahalagang okasyon ng buhay niya. Subalit wala siyang sulat na sinagot nito. Hindi rin umuwi si Vince nang mamatay ang daddy niya 2.5 years ago. Vince should have paid respect for her father. Malaki ang utang na loob ni Vince sa daddy niya. Tititigan mo nilang ba ako? May bahid ng pagkaliw sa tindig ng binata. Lumunok si Moana dahil pakiramdam niya biglang nanuyo ang lalamunan niya. When did you arrive? Sa wakas ay may salitang lumabas sa bibig niya. Kamakalawa ng hapon dumating si Vince Iha. Si Adrian ang sumagot. I tried to inform you of his arrival pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa'yo. You were in a hurry last Monday dahil may lakad kayo ni Rafi. Hindi kumibo si Moana dahil alam niyang totoong sinasabi ng ina. Since her mother remarried more 4 months ago ay maraming mga bagay na bago sa kanilang mag-ina. Nagtayo siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. Sinikap niyang kaswal na magkibit ng mga balikat. Isang tipid at walang buhay ng ngiti ang ibinigay niya kay Vince. Welcome back. Pagkatapos ay sumulyap sa ina kasabay ng paghakbang patras sa pinto nang marinig ang sunod-sunod na busina sa labas. Bye, ma'am. Dinaanan niya ng mga mata si Vince at mabilis na tumalikod. Moana Marie. Nahinto siya sa paghakbang kasabay ng pagpikit sandali ng mga mata. Maliban sa namayapang ama, tanging si Vince lamang tumatawag sa kanya sa 2 pangalan niya. Nagdadala yun ng maraming masasaya at malulungkot na alaala. Nilingon niya ito. Don't stay late. Sandali siyang natilihan sa sinabi nito. Hindi pa naglipas minuto sa muli nilang pagkikita, pero at eto tila wala na magitan ng mga taon sa kanila. Hindi na ako bata, Vince. I am a grown-up woman now. Mahina lang yun pero hindi kaila kay Vince ang talim sa likod ng tinig niya. Don't I know that? Hinagot si Rito ng tingin na gustong manayo ng balahibo niya sa pagkakatitig na yun ng binata sa kanya. Still I want you to come home early, Moana. May bahagyang ngiti sa mga labi nito nang sabihin iyon, but she knew him too much not to notice the warning underneath the smooth voice. Gusto niyang mainis, pero hindi niya gustong makipagtalo dito sa harap ng ina at sa asawang kauli nito. Sa halip ay isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. And if I don't, she challenged na sinamahan ng bahagyang ngiti. Nagkibit ng balikat ang binata. Siguro padadapain kita. Then he grinned as he surveyed down her body at huminto sa may pangupo niya. And you wouldn't like it, sweetheart. Nawala ang ngiti ni Moana. Pinamulahan ang mukha. I don't need a big brother, Vince, nor a daddy. Patabog niyang sabi bago mabilis na lumabas. Isang buntong hiningang narinig mula kay Adrian. I am really glad you're back, Vince. Nitong mga nakaraang mga araw ay nahihirapan akong pakitunguhan si Moana. Ikaw naman kasi laging mo nalang pinupunay ang anak mo, si Hector. Hindi na bata si Moana, darling. Isa pa'y nag-a-adjust pa siya sa intrusyon ko sa buhay niyong mag-ina. Muling nagbuntong hininga si Adrian. Ayokong lumaya ang animosity sa pagitan naming dalawa, Hector. Kung wala na kayong kailangan sa akin, Tita Adrian, tutuloy na muna ako. Si Vince na hindi gusto makihalo sa usapan ng dalawa. Sa Lunes na lang tayo magkita sa bangko. Tumango si Adrian. Hindi mo kailangang mag-report kagad, Vince. Maaari akong magpatawag ng meeting sa ibang araw. Kung gusto mo'y magpalipas ka na muna ng ilang araw bago ka pumasok. Nasa opisina ako bukas, paliniyak ng binata. Tinanguan si Hector at kinabig pa sarang pinto ang Nara bago lumabas ng library. Hustong na ipinid ang pinto'y tumayo si Hector. Tinampot ang sigarilyo at nagsindi. Hindi ko naiintindihan ang ginawa mo ito, Adrian. Bakit kailangang mag-resign ka sa kumpanya at i-appoint mong kahalili ang taong iyan? Hindi ninyo siya kamag-anak. Pagtataka at bahagyang inis ang nadarama ito. You don't understand, Hector. Ani Adrian sa may nahang tinig. Matagal nang naghihintay ka ng binsang posisyon bilang CEO, President at General Manager ng mga bangkong pag-aari ng mga lang. Pansamantala lamang ang appointment ko bilang Presidente ng bangko. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? My late husband appointed Vince to be his successor on his death. Inaprobahan niyo ng board of at may mga dokumento iyon.
And provided he is capable of the position na ako at ang board ang magdidesisyon, and Vince is very much qualified, at bakit gagawin ni Henry yun? Halos magdikit ang mga kilay nito sa pagkakayo ko sa asawa. Malaki ang tiwala ni Henry kay Vince tulad din ang pagtitiwala niya kay Rodrigo de la Serna na siyang namamahala sa pabrika. Isang malungkot na ngiti ang kumawala sa mga labi niya sa pagkakabanggit sa namayapang asawa. Henry was a good judge of character. Nang una niyang makilala si Rodrigo de la Serna ay sumugal siya at ginawang kasosyo ito sa kabila ng kakaunti lamang ang pera nito. Matalino at masipag si Mr. de la Serna bukod pa sa mahusay makitungo sa mga tao at hindi nagkamali si Henry. At bago pa man kami umuwi ng Pilipinas ay nagtatrabaho na sa pabrika si Vince bilang apprentice ni Mr. de la Serna. Mismong ito ang nagrekomenda kay Henry na tanggaping messenger trainee si Vince ng bangko. Halos may spin na wika ni Hector. Kanina lang nito nakita ang lalaki pero hindi nito gusto si Vince. Tipong malaki ang tiwala sa sarili at lalong hindi nito naiibigan ng pagtitiwala ni Adrian dito para kay Moana. Hindi lang nito isinatinig iyon. Pinagpatuloy na ni Adrian ang pag-ayos ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Maya may lumapit sa babae at mula sa likod ay niyakap. Hinagkan sa leg at pinaglakbay ang mga kamay sa katawan nito. Hector, ano ba? Mabuhay na wika ni Adrian. Baka mapasukan tayo ng mga katulong. Alam nilang nandito tayo sa loob, darling. Wika nito. Dahan-dahan itong binuksan ng zipper sa likod ni Adrian. Bumaba ang mga labi nito sa batok niya pababa. Humigpit ang pagkakahawak ni Adrian sa edge ng mesa, kasabay ng pagpakahula ng malalim na paghinga. Honey, si Hector na huminto sa ginagawa at iniharap ang asawa. Tuloy-tuloy sa paghabol ng paghinga si Adrian. I'm so sorry. Nagmamadaling binuksan ito ang harapang drawer at mula roon ay kinuha ang deshaler para sa ashmat nila sa bibig and then inhale from it. Inalalayan siya ni Hector na maupo. Here, maupo ka. Masuyong wika nito at kinabakasan ng matinding pag-aalala ng mukha. I don't understand. Wika niya sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Sunod-sunod ang atake ng asthma ko nito mga huling araw. You've been very upset with your daughter. Wika ni Hector na hinawi sa mukha ng asawa ng buhok. Minsan ay gusto ko nang magalit, darling. She has no right to do this to you. Please, hindi niya gusto ang namagitang animosity sa asawang kauli at anak. Itinuwid ng lalaki ang sarili at lumayo sa asawa. Nagpalakad-lakad sa harap ng mesa at pasulyap-sulyap kay Adrian na bahagya ng nahimasmasan. I'm sorry, Hector. I have been neglecting my duties dahil sa madalas na atake ng asthma ko. Isa ito sa mga pagkakataong tinangkang makipagtalik sa kanya ng asawa at tuwin ay hadlang ang asthma niya. Hindi ko iniintindi ang sarili ko, Adrian. Banayan nitong sabi. I am more worried about you, about us. Nagsalubong ang mga kilay ni Adrian. Nagpatuloy si Hector. I do not even know how to tell this to you. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Hector. She encouraged. It's about Moana. Lumalim ang kunot noon ni Adrian. What about her? Isang pagkakalalim na buntong hiningang pinakawala ng lalaki. Inaakit niya ako, Adrian.